One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Sunday. Sa blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, guys. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo. Pero, syempre, bago ako chumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat, guys, sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan, sama na natin yung mga basher na talaga naman tumututok dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, top 10 list finalist sa Miss Universe Philippines na galing sa botohan ng Maya. Ano daw ang masasabi ko sa mga pumasok? Sino ba ang deserve at sino ba ang hindi? Siyempre botohan to, lahat naman sila deserve, di ba? As long may pera sila. Kaya nga may mechanic na ganito kasi para makapasok yung mga walang chance na makapasok, di ba? So, huwag kang magulat kung nandiyan yung kandidata na parang feeling mo mas marami pang may deserve more than sa kanya. Kumbaga, ikatuwa mo na lang yan. Kasi at least may mga mechanic na ganito, nabibigyan sila ng opportunity na makarating hanggang sa dulo ng kompetisyon. So ako para sa akin, lahat ng pumasok dyan ay deserve and congratulations. Kasi at least, di ba, yung mechanic ng game na to ay pasok ang beauty nila, di ba? So, yun. Saka parang feeling ko naman kasi, yung iba naman kasi, hindi naman kasi sila talaga mabibigyan ng chance dahil ang daming malalakas. Pero dahil nga may botohan na ganito, so ako ikinatuwa ko kasi parang feeling ko ang lahat ng kandidata na nagkukumpit ay deserve naman makapasok as long kaya nila ipasok yung sarili nila. And then, etong mechanic ng botohan, bongga to, di ba? Kaya parang feeling ko, lahat ng nandiyan ay deserve ng bonggang-bongga. At ito nga, syempre, nandiyan si Cavite. Natutuwa naman ako kay Cavite kasi talagang umaabot siya hanggang sa dulo, di ba? So, yon. And then, Ilocos Norte, Mountain Province, Negros Occidental, Pangasinan. Andyan din syempre si Quezon Province, Rizal, San Jose, Negros Oriental, and Sultan Kudarat, di ba? So, nandiyan din si Tandang City, talaga ang layo ng narating niya. And then, of course, doon naman sa mga malalakas, sure ako papasok doon ay syempre yung mga front runner talaga at sila yung another next of top 10. And then sabing gano'n, nakalimutan ko daw ilagay sa top 10 ko kanina si Taguig. Actually nandun siya, ewan ko kung bakit parang hindi nga ito nabanggit. Pero yes, isa si Taguig sa mga nakikita ko na talagang sure na sure ako makakapasok sa eksena ng Miss Universe. At hindi lang yan basta-basta top 10, makakarating pa yan sa dulo ng competition. Maniwala kayo. So, mali ninyo, siya pa ang manalo at mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Eto, para sa sumunod natin chika, sabing ganon, Pampanga, Miss Bench Body. And then, tingin mo, Mama Sam, siya na kaya ang mananalong Miss Universe Philippines? Hindi ko alam kung ang mechanic ba ng games, kung sino yung mananalo ng bench body ay siya ba ang mananalo ng Miss Universe Philippines. Pero potential naman sa nakikita ko itong si Pampanga. Bakit hindi, di ba? So alam naman natin si Pampanga na talaga namang malakas ang ipinapakita niyang laban dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then naniniwala din ako na yung ganda niya ay talaga namang pack na pack. Sabing ganon, pwede daw masulot ni Pampanga kay
La Union yung corona ng Miss Universe Philippines kasi daw silang dalawa daw ang naglalaban dito. To be honest, hindi imposible na mangyari yun at naniniwala naman ako. Kasi di ba kung iisipin mo, parehas naman talagang malakas yung dalawang kandidatang to. And then, marami ding mga lumalaban. Andiyan dyan din si Taguig na lumalaban din. Andiyan dyan din syempre si Cebu Province, si Cebu City, di ba? Na potential na pwedeng makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Hindi lang para kay Pampanga at hindi lang to para kay La Union. Lahat sila. Pero syempre, magpapakita sila ng galing sa darating na coronation. So, malay ninyo, si Pampanga pala ang mag-uwi ng corona. Ako, yan na, sinasabi ko sa inyo, possible na pwedeng manalo si Pampanga at may uwi niya yung corona ng Miss Universe Philippines. Kasi nga naman, maganda si Pampanga. Pero marami ding mga malalakas na possible sa kanilang mapunta ang corona ng Miss Universe Philippines. At yun yung aabangan natin, di ba? So, yun. And good luck. At para naman sa sumunod na chika, ito, medyo nakakaloka to. Sa aming ganon, the hard truth has Nicole Bermeo of Cebu Province lost her spark. To be honest, hindi ko naman naramdaman na gano'n, na parang nawala yung spark ni Nicole Bermeo dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Ang nakikita ko, matindi ang kompetisyon. Pwedeng yes, manalo siya, pwedeng hindi. Ayun yung nakikita ko kay Nicole Bermeo. Kasi parang feeling ko si Nicole ay isa sa mga talagang matindi na kandidata dito. At wala tayong kasiguraduhan. Pero naniniwala ako na talagang malakas yung laban ni Nicole at hindi nawawala yung spark niya. Hindi ko naramdaman na parang nawala yung spark ni Nicole at hindi ko na siya naramdaman na parang makakabawi pa. Parang wala namang ganun mga Mars, di ba? So yon. So parang feeling ko, ang laban ni Nicole ay nandoon talaga sa matindi. Kaya lang, i-consider din kasi natin na talagang marami ding malalakas na kandidata. Kaya nagpe-penetrate din sila. So, naniniwala akong ginawa ni Nicole ang lahat ng makakaya niya at yung laban niya dito ay talaga namang patindi ng patindi at lumalaban naman ng todo-todo talaga. So, malay ninyo, di ba? Parang biglang magbago ang ihip ng hangin pagdating sa coronation night at siya ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Hindi imposible yun. Bakit mo ikagugulat yun? Talaga namang magaling si Nicole. And then, kung hindi man, naniniwala ako na mabibigyan si Nicole ng corona na pwede siyang mag-compete sa competition na to. Maraming pwede kay Nicole kung i-evaluate mo lang yung beauty na meron siya at yung talino, di ba? Pwede nga siya mag-supranational. Hindi imposible yun na maibigay sa kanya to. Pwede din siya maging Miss Charm kasi may charming naman talaga yung beauty niya. Pwede din siya maging Miss Cosmo. Bakit hindi? At pwede din maging Miss Eco. Kung meron mang nawawala na kandidata dito, I think hindi sa mga front runner. Sabi ng ganon si Baguio daw, medyo mahina daw talaga yung laban. Parang pili ko hindi naman. So, itong mga kandidatang to na malakas talaga sila, kaya lang madami lang malakas. So, yes, nawala si Baguio doon sa Misamis. So, ikinagulat ng lahat yon at kahit ako, nagulat din ako. Pero naniniwala naman ako na papasok si Baguio sa top 20 ng Miss Universe Philippines or makakarating pa yan sa top 7 kung kakayanin niya talaga makipagpukpukan. Alam nyo guys, kasi sa totoo lang, seryoso na kasi yung labanan dito. Ito, coronation night nila, exciting to kasi 'di ba ang daming front runner na talagang masasabi natin na pwedeng mag-uwi ng corona. And then ayun, nag-aagawan ngayon sila sa corona at hindi imposible mapunta talaga sa kanila yan. Yung top 10 na hindi nila ina-announce pa, I think nando doon sa kanila yung pwedeng manalo. Like example, Laguna, Taguig, di ba? And then nandiyan din sila Union, Pampanga, Cebu City, Cebu Province. And then nandiyan din syempre si Iloilo City. Pwede din talaga. And then pwede din si Sultan Kudarat, pwede din si Tarlac, di ba? So pwedeng marami pang surprising na maganap. At
ando doon lang tayo sa parang, o sige, mukhang siya na yung mananalo, tapos parang biglang isang iglap, mababago pala yung lahat. Kaya yung laban ni Nicole Bermeo, hindi mo po pwedeng i-underestimate kasi pwedeng siya ang mag-uwi ng corona talaga ngayong taon na to. Depende na yan sa laro niya sa coronation. But nakikita ko na lumalaban at lumalaban, di ba? So, good luck. And then, para sa sumunod natin, chika, eto, ang daming nang babash dito kay La Union. Hindi ko naiintindihan kung bakit nila binabash sila Union ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe Philippines. So, ang sabing ganon, ang unang banat ng basher nila Union, sabing ganun, yung baba ni Miss America, pwedeng gawing armas panlaban ng mga hukbo ni Gargan. To be honest, hindi ko naiintindihan kung bakit ganito kayo mag-comment kay La Union. Alam nyo guys, sa totoo lang, napaka-humble, napaka-buting tao ni La Union para tirahin ninyo ng tirahin. Or, ang nakikita ko lang dyan, insecure kayo dahil alam ninyo na sila Union ang pwedeng tumalo sa pambato na sinusuportahan ninyo. Alam ninyo yung pambato ninyo na walang ibubuga kay La Union, kaya ganun nyo na lang tirahin. Pero guys, kung titignan mo ang beauty ni La Union, kumpara doon sa kung sino man yung sinusuportahan mo, aba, mag-isip-isip ka. Dahil yung quality na meron sila Union ay talaga namang masasabi ko, siya na yung perfect na pwede natin ipadala sa Miss Universe at wala na akong ibang nakikita. Kung meron man, of course, may mga ilan-ilan na kandidata natin na pwede naman, di ba? So yon, so ang akin ay sana bago nyo naman tirahin sila Union ay isipin ninyo kung ano yung ugali na pinapakita ninyo at kung sino ba talaga ang mas deserve sa competition na to. Hindi sa pinagtatanggol ko sila Union, pero mali na parang titirahin ninyo sila Union na wala namang ginagawa sa inyo, or nai-insecure lang kayo or bitter lang talaga kayo sadya kay La Union, kaya gigil na gigil kayo kasi alam ninyo na possible siya ang manalo na mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At kung mangyayari man yun, wala kayong magagawa. Gumawa man kayong nang gumawa dyan, i-bash nyo siya ng i-bash, ang masasabi ko lang, dapat natin pagpasalamat kay La Union na sumali siya ng Miss Universe Philippines dahil pwede niyang may uuwi ang corona doon sa international stage kung sakaling siya ang tatanghalin reyna ng Miss Universe Philippines. Ayun lang ang akin. And then natutuwa ako kasi parang feeling ko malakas yung ipinapakitang laban talaga ni La Union, kaya gigil na gigil talaga sila. So yon. And then ako, para sa akin, take it easy guys. Lahat naman ng mga kandidata dito ay deserve, sa totoo lang. Pero ipakita na lang nila yung best, tapos malaman na lang natin sa coronation night kung sino yung pwedeng manalo talaga, 'di ba? Kung sino yung talagang mananalo. At ayun naman, makikita naman natin yun sa May 2 malapit na yan, this coming Saturday na. Huwag kayong mag-alala, 'di ba? So laban lang. So magtiwala lang tayo sa mga candidates na sinusuportahan ninyo, and then let's see the result. But hindi ibig sabihin nun pag hindi sila nanalo ay hindi na sila magaling. Binigay nila yung best nila. And then I think chill lang. Hindi na kailangan pang mambash para lang ma-insecure. And I think pinapakita lang natin yung pangit nating ugali, di ba? And then next is, sabi naman ni Vince Can, dream on fake Pilipina. Ato ang bato niya kay La Union. Hi. So, wala akong magagawa kung halimbawa si La Union ang tingin ninyo ay fake Pilipina. Hindi ko siya makonsider na fake Pilipina because her mother is Pilipina. Yung relatives niya, yung kanununuan niya is from La Union, and then of course half American. Parang ako lang yan. Kaya lang, ang pinagkaiba namin, lumaki siya sa Amerika, tapos ako lumaki sa Pilipinas. Di ba?
Katrina Dimaranan, lumaban noon ng Miss USA, and then lumaban muna siya ng Binibining Pilipinas. Then after a year, nagulat tayo kasi naging Miss USA siya. And then after a year, nagulat din tayo kasi bumalik siya sa Pilipinas para lumaban ng Miss Universe Philippines. Pero hindi natin kino-question yung pagiging Miss USA niya dahil hindi pa siya mukhang Amerikana, dahil namulat tayo na alam natin na she's a Filipina. Maraming mga Pilipina candidates natin na lumaki sa ibang bansa. Isa na si Catriona Gray na masasabi natin na hindi naman pure Pilipina, pero she's a Filipina. Either Pia Wurtzbach, di ba? Na she's a Filipina and half German, and then naging represent natin sa Miss Universe at nanalo. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan yung sabihin fake Pilipina itong Sila Union, dahil ba sa nakikita niyo Sila Union ay mukhang foreigner? Bakit? Kasalanan niyo ba kung ganyan siya kaganda? Kasalanan niyo ba kung nakuha niya yung lahi ng tatay niya? Bakit? Sino ba yung kailangan ninyong ipadala sa Miss Universe na parang sasabihin ninyo, ito she's a Filipina beauty queen? Di ba? So, hindi nyo dapat sinasabi na fake Pilipina Sila Union dahil she's a Filipina. And then, magdahan-dahan naman kayo sa pananalita ninyo. Kung ikaw nga, Vince ang pangalan mo, tapos Can yung apelyido mo. Hello. Meron bang Pilipino na Can ang apelyido? So, yun. Ang alam ko, Kanto. Meron. So, yun. Ang akin lang, maging polite tayo sa mga candidates natin. Hindi naman po pwede na kailangan ko ano lang yung gusto nating sabihin. Tapos, hindi mo pa mapakita yung mukha mo kasi natatakot ka. Hindi mo mapakita yung original na account mo pero kasi natatakot ka. Pero isa lang yan, kapag chinek yung IP address mo, alam ka agad kung sino ka at kung saan ka nakatira. Huwag mong kalimutan yon. So, kung ikaw ay isang basher or ikaw ay gumagamit ng mga fake account, na katulad ng ginagamit mo dito, tapos ang lakas mo magsalita ng fake Pilipina, alam mo ba yung ibig sabihin ng fake? So, mukhang ikaw yon. So, yon, di ba? So, ako, paalala lang sa lahat ng bash, kahit gumamit kayo ng mga kung ano-anong mga picture dyan, kung ano-anong mga pangalan na gawin ninyo dyan, at the end ay kapag kayo ay binackcheck, alam nyo sa totoo lang, IP address lang. Alam kung sino kayo, saan kayo nakatira, saan kayo nakabase. Sa totoo lang, madidetect at madidetect yan. Malalaman at malalaman yan kapag yan ay sinerge doon sa network ninyo. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa pagpo-post, mag-ingat-ingat kayo sa pambabash na akala ninyo excuse na kayo kapag gumamit kayo ng mga fake account or gumamit kayo ng mga hindi nyo real na pangalan. Guys, hindi yan safe kasi IP address ang check nila dyan at malalaman yan kung saan ka nakatira. Hindi man ikaw yung eksakto na pangalan mo or kung sino man yung nakapangalan doon, pero malalaman kung saan ka nakatira at madali yan madidetect. Sa panahon ngayon guys, 2026 na, madali lang madetect ang mga bagay-bagay. Kahit pa sabihin mo pang gumamit ka o magpalit ka ng ibang account at paulit-ulit mong gawin yon, iisa lang yung lalabas diyang IP address, and then kapag chinek yan sa network, madali yan malalaman kung saan yan nakabase. So, yon. Kaya kung ako sa inyo, mag-ingat-ingat kayo kasi parang walang problema. Maging careful tayo sa pagko-comment, maging careful tayo sa mga sinasabi natin, di ba? Hindi porket binigyan tayo ng freedom na na magsalita or freedom na ibato yung mga bagay-bagay doon sa isang taong ayaw mo, ay okay lang na gawin mo yung bagay na to kasi sa'yo din babalik yan. Kung hindi man yan bumalik sa'yo ngayon, huwag kang mag-alala. I believe in karma. Lahat ng ginagawa mong pangit ay babalik yan sa'yo. Kasi may nakatingin sa itaas. Alam niya kung ikaw ay mabuti o hindi.
So sa ngayon, nakakaligtas ka, swerte mo, paano next time, di ba? So yun, so ang akin lang, mag-ingat-ingat lang at huwag masyadong agresibo sa mga bagay-bagay, di ba? So yun, so ako para sa akin, lahat naman ay talagang magaling, lahat ay lumalaban, lahat ay potential, lahat ay may pagkakataon, opportunity na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines kahit sino sa kanila. And then, huwag na kayong masyadong maging maalarma kung halimbawa hindi na pupuri yung candidates ninyo kasi parang feeling ko naman lahat naman yan ay mabibigyan ng chance, di ba? So basta laban lang, magtiwala lang tayo at ayun, so kakabog at kakabog yan. So yan! And then yun lang guys, kayo guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.